Nang muling humarap kay Leon Xiao ay hindi naglakas loob si Demon Lord Shang na maging kampante. Unti-unting lumitaw sa kanyang harapan ang Armillary Sphere Artifact habang walang tigil na dumadaloy sa ibabaw nito ang nakakasilaw na liwanag ng mga bituin. Sa unang tingin pa lamang ay naramdaman ni Leon Xiao na parabang hindi isang artifact ang kanyang tinitingnan kundi ang mismong walang hanggang kalawakan na punong-puno ng mga bituin. Napakalalim ng kapangyarihang nagmumula rito na halos hilahin maging ang kanyang kamalayan papasok kaya agad siyang napa-atras ng ilang hakbang upang pakalmeyan ang sarili. Kasabay nito ay malinaw niyang naramdaman ang napakalakas na presyong nagmumula kay Demon Lord Shang at doon niya natiyak na nakabalik na nga ang cultivation nito sa Martial Sovereign Realm. Dahil dito ay hindi rin siya naglakas loob na maliitin ang kalaban. Sa isang simpleng galaw ng kanyang kamay ay unti-unting lumitaw sa palad niya ang World God Monument. Sa sandaling iyon ay dalawang divine artifact ang sabay na lumutang sa pagitan ng dalawang makapangyarihang nilalang at tila isang hininga na lamang ang pagitan nila bago sumiklab ang isang nakatatakot na labanan. Nang makita ang paghahanda ni Leon Xiao ay bahagyang ngumiti si Demon Lord Shang at inalok siyang personal na maranasan ang mundong nakatago sa loob ng Armillary Sphere Artifact. Malamig naman itong tinanggihan ni Leon Xiao at pabirong sinabi na masyadong mataas ang antas ng Armillary Sphere Artifact kaya baka hindi kayanin ng kanyang mga mata ang napakagandang tanawin sa loob nito. Kasunod nun ay pinaalalahanan niya si Demon Lord Shang na kapag nagsimula silang maglaban ay tiyak na maaalarma ang buong Red Moon City. Hindi naman itinanggi ni Demon Lord Shang ang panganib at ipinaliwanag na iyon mismo ang dahilan kung bakit isang pag-atake lamang ang balak niyang gamitin. Kung magagawa niyang mahuli si Leon Xiao sa loob ng isang galaw ay agad din siyang aalis ng hindi na pinahahaba pa ang labanan. Halos matawa naman si Leon Xiao sa narinig niya. Kahit nakabalik na sa Martial Sovereign Realm si Demon Lord Shang ay napakalaking biro pa rin para sa kanya ang paniniwala nitong kaya siya nitong hulihin sa isang pag-atake lamang. Hindi na nakipagtalo pa si Demon Lord Shang at agad siyang bumuo ng isang hand seal bago iyon ipinukol sa Armillary Sphere Artifact. Sa isang iglap ay sumabog mula sa lahat ng direksyon ang nakakasilaw na gintong liwanag habang unti-unting nabuo sa himpapawid ang hindi mabilang na celestial stars na mistulang isang buong cosmic galaxy. Marahas namang kumabog ang puso ni Leon Xiao nang makita ang eksenang iyon. Malinaw sa kanya na ang kontrol ni Demon Lord Shang sa Armillary Sphere ay artifact higit na mataas kaysa sa kasalukuyan niyang kontrol sa World God Monument. Kung tuluyang babagsak ang pag-ataking iyon ay maging siya ay walang kasiguruhan kung makakayanan niya itong salagin. Dahil dito ay agad siyang bumuo ng hand seal upang kontrolin ang World God Monument habang kasabay na inilalabas ang kanyang three-headed six-armed golden body Dharma form. Sa isang kisap mata ay lumitaw ang 3 ulo at 6 na bisig sa kanyang katawan at bawat kamay ay may hawak na isang ancient artifact. Nang sabay-sabay na sumiklab ang kapangyarihan ng 6 na artifact ay isang nakagigimbal na presyon ang kumalat sa buong paligid. Hindi napigilan ni Demon Lord Shang na magpakita ng pagkagulat dahil maging siya ay hindi pamilyar sa kakaibang divine ability na ipinakita ni Leon Xiao. Bahagya namang ngumisi si Leon Xiao at ipinakilala iyon bilang sarili niyang natatanging teknik na Golden Body Dharma Form. At ngayong narito na si Demon Lord Shang ay nais niyang gamitin ito upang subukan kung gaano kalakas ang bagong teknik niya. Sabay-sabay na gumalaw ang 6 na bisig habang ang nakakatakot na kapangyarihan ng 6 na ancient artifact ay nagsimulang magsanib sa paligid niya. Sa pagkakataong iyon ay tuluyan nang nawala ang ngiti sa mukha ni Demon Lord Shang at napalitan iyon ng matinding pagiging seryoso. Matapos ang ilang sandali ay nagpakawala ito ng mahabang buntong hininga at inaming talagang nais niyang makipaglaban kay Leon Xiao. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon ay wala siyang kahit 10% kumpiyansa na mahuhuli niya ito o matatalo sa loob lamang ng isang galaw. Kaya sa halip daw na ipagpatuloy ang walang kabuluhang sagupaan ay nagpasya siyang ipagpaliban muna iyon at hintayin ang araw na maaari silang lumaban nang walang anumang pumipigil sa kanila. Hindi na rin ipinilit ni Leon Xiao ang labanan at agad niyang binawi ang Golden Body Dharma Form bago sinabing handa siyang tanggapin ang hamon anumang oras. Gayunpaman ay pinaalalahanan niya si Demon Lord Shang na pareho silang nagtataglay ng divine artifact kaya mas makabubuting kakaunti lamang ang makaalam tungkol dito. Ngumiti lamang si Demon Lord Shang at sinabing matagal na nilang naitatago ng maayos ang lihim ng Armillary Sphere Artifact.
Pagkatapos nun ay tumalikod na siya upang umalis ngunit mabilis siyang pinigilan ni Leon Xiao at tinanong kung nasaan si Jiang Rubing. Casual namang ipinaalam ni Demon Lord Shang na nangako siyang tutulungan ang dalaga na makalabas sa Red Moon City at bilang isang taong tumutupad sa kanyang salita ay wala siyang balak sirain ang kasunduang iyon. Napangisi si Leon Xiao sa narinig at sinabing hindi iyon pagtupad sa pangako kundi simpleng paghahanap ng sariling kamatayan. Nais niyang makita kung paano makakatakas ang mga ito sa Red Moon City ngayong mahigpit nang nakasara ang buong lungsod. Pagkasabi nun ay mabilis siyang sumugod paitaas dahil balak niyang maunang makarating sa labas at ipaalam sa mga eksperto ng Red Moon City ang nangyayari. Bahagya namang kumunat ang noo ni Demon Lord Shang at agad siyang sumunod. Pero bagamat mas mataas ang cultivation nito kay Leon Xiao ay malinaw na mas mahina naman ang kanyang movement technique kaya hindi niya ito agad nahabol. Ngunit sa mismong sandaling malapit nang makalabas ang dalawa mula sa ilalim ng lupa ay biglang may isang figurang bumagsak mula sa itaas at dumiretso sa kanilang direksyon. Agad na nakilala ni Leon Xiao ang taong iyon bilang eksperto na nauna nilang nakitang nagbabantay sa ilalim ng dungeon ngunit ngayon ay nakakatakot na ang kalagayan nito. Ilan sa mahahalagang parte sa katawan nito ang tuluyang sumabog at wala ng kahit kititing na bakas ng buhay habang dahan-daang bumabagsak ang bangkay. Bahagyang nagdilim ang mga mata ni Demon Lord Shang habang pinagmamasdan ang katawan na dumaan sa kanyang tabi. Subalit sa mismong sandaling magkalampasan sila ay biglang nagbago ang nakakatakot na mukha ng bangkay at lumitaw dito ang isang malupit at mapanuyang ngiti. Kaagad na nakaramdam si Demon Lord Shang ng matinding panganib pero bago pa siya makakilos ay isang napakasakit na puwersa ang biglang sumabog mula mismo sa loob ng kanyang tiyan. Para bang may bombang pinasabog sa loob ng kanyang katawan kaya agad siyang napabulwak ng dugo at napaatres. Maging siya ay hindi maintindihan kung paano siya biglang nasugatan ng walang anumang babala o bakas ng pag-atake. Mabuti na lamang at napakalakas ng kanyang monster body kaya mabilis na nagsimulang maghilom ang nasirang bahagi ng katawan. Marahas ding kumabog ang puso ni Leon Xiao nang masaksihan ang kakaibang pangyayari. Masyadong misteryoso ang pag-atake dahil direkta itong sumabog mula sa loob ng katawan ni Demon Lord Shang nang walang kahit kititing na spatial fluctuation na lumitaw sa paligid. Dahil dito ay agad siyang nagpakawala ng malamig na singgol at ginawang kidlat ang kanyang buong katawan. Sa pamamagitan ng pag-elementalize sa sarili ay naniniwala siyang maihihiwalay niya ang katawan mula sa karamihan ng pisikal na pag-atake. Ngunit bago pa man siya tuluyang makakilos ay biglang natigil ang kanyang katawan. Sa hindi malamang dahilan ay isang misteryosong bilog ng tubig ang unti-unting namuo sa kanyang braso na para bang lumitaw iyon mula sa kawalan. Sa pilitang nawasak ang lightning transformation ni Leon Xiao dahilan upang muling lumitaw ang tunay niyang katawan. Sa puntong iyon ay natiyak niyang may isang makapangyarihang eksperto na nagkukubli sa paligid at gumagamit ng water element martial skill upang kontrahin ang kanyang elemental body. Agad na nagbago ang kanyang mga mata at naging kulay dugong munay habang malamig niyang sinuri ang buong paligid. Sa tulong ng pambihirang kapangyarihan ng mga mata ay mabilis niyang nahuli maging ang pinakamaliit na pagbabago sa kalawakan hanggang sa biglang lumiit ang kanyang mga munay at itinuro ang isang direksyon kung saan nagtatago ang kalaban. Halos kasabay nun ay kumilos na rin si Demon Lord Shang. Agad niyang hinampas ang Armillary Sphere at nagpakawala ng rumaragasang Starlight Force na tuluyang naglock sa bahaging iyon ng espasyo. Dahil dito ay bahagyang lumitaw ang isang halos transparent na figure na mabilis na gumagalaw sa himpapawid. Nang mapansin nitong nabunyag na ang kanyang kinaroroonan ay agad itong kumilos at bumuo ng isang napakalaking water elemental spirit sa kanyang likuran. Umungal ng malakas ang higanteng espiritu bago marahas na ipinukul ang dalawang kamao sa lahat ng direksyon. Sa lakas ng pag-atake ay tuluyang sumabog ang celestial star phenomenon bago pa man ito ganap na mabuo at kasabay nun ay unti-unti na ring naging malinaw ang anyo ng misteryosong eksperto. Bahagyang natigilan si Demon Lord Shang nang makilala kung sino ang kanilang kaharap. Ito pala ang nagtitinda ng alak sa lugar kung saan nila natagpuan si Jiang Rubing. Hindi rin nagtagal ay nakilala nila rin siya ng taga-bantay na minsan nang basta na lang itinapon sa malayo ng isang martial sovereign ng Red Moon City. Bahagyang tumawa ang matanda at ipinaalala kay Demon Lord Shang na umalis ito sa Purple Tower niya nang hindi man lamang nagbabayad sa kanyang ininom kaya naparito siya ngayon upang singilin ang utang.
Agad namang naunawaan ni Demon Lord Shang kung paano siya nasugatan kanina. Naghinala siyang may kakaibang kapangyarihang inilagay sa alak na kanyang ininom at iyon ang ginamit ng matanda upang pasabugan ang natitirang enerhiya mula mismo sa loob ng kanyang katawan. Ngunit nakangiti lamang na itinanggi ng matanda ang hinala. Wala raw anumang problema sa alak at nagiging mapanganib lamang iyon kapag napasa kamay niya. Pagkatapos nun ay direkta nitong hinanap si Li Yi at nangakong maaari silang umalis ng sabay-sabay basta ibibigay nila ito. Bahagyang nagulat si Demon Lord Shang sa hinihingi nito at agad niyang napagtanto na ang tinutukoy ng matanda ay si Li Yi mula sa Death God Palace. Sa mismong pagkakataong iyon ay may isang tinig namang umalangaw mula sa dungeon sa ibaba bago may dalawang figure ang magkasunod na lumipad paitaas. Ang mga bagong dating ay mga miyembro ng 8th Manifestation ng Death God Palace at halatang tuwang-tuwa ang isa sa kanila dahil tuluyan nang dumating ang kanilang tagapagligtas na tinawag nila sa pangalan Jianan. Nang makalapit na si Little 8 kay Jianan ay agad na ibalik ang kanyang kapangyarihan kaya masaya na nitong binati si Demon Lord Shang bago napunta ang usapan sa kalagayan ng kanilang kasamahan. Tinanong ni Jianan kung naasan na si Dongmin Yuan at doon niya nalaman na tuluyan nang nawasak ang Soul Devouring banner nito at maging ang kanyang mga meridian ay lubhang napinsala kaya labis itong pananghinaan ng loob at ayaw munang lumabas. Hindi naman iyon masyadong pinansin ni Jianan at sinabing hayaan muna itong magpahinga sa loob ng dungeon. Para sa kanya ay hindi mahalaga kahit mawala ang napakaraming kaluluwang nakapaloob sa Soul Devouring banner dahil maaari naman silang magtungo sa Soul Devouring sect at kumuha ng panibagong supply. Ngunit ipinaliwanag ng kanyang kasama na hindi lamang iyon ang dahilan. Maging ang napakalakas nitong Earth-grade Soul Slave ay hindi nagawang salagin kahit isang sword strike lamang ni Ningqiu kaya napakalaki ng naging epekto ng pagkatalong iyon sa kanyang kalooban. Nang marinig ang pangalan ni Ningqiu ay aminado rin ang isa na sa kasalukuyan ay maaaring ang kanilang pinuno lamang ang may kakayahang supulan ang isang eksperto na tulad nito. Gayunpaman ay agad silang pinaalalahanan ng isa nilang kasamahan na hindi yun ang tamang oras upang magkwentuhan dahil kailangan muna nilang makaalis sa Red Moon City. Ngunit nanatiling kalmado si Jianan at sinabing hindi kailangang magmadali sapagkat nakapagtayo na siya ng Inverted Heaven and Earth Illusion Array sa paligid. Sa loob ng maikling panahon ay hindi mapapansin ng mga eksperto ng Red Moon City ang nangyayari sa lugar kaya sapat pa ang oras nila upang hulihin sina Li Yunxiao at Demon Lord Shang. Naniniwala rin siyang maaari nilang gamitin si Jiang Rubing upang makalabas ng lungsod kung kinakailangan kaya dapat din daw nilang makuha iyon. Bahagya namang natawa ang isa sa kanila at pabirong sinabi na tila hindi patas kung pagtutulungan nila ang dalawang kalaban. Ngunit agad siyang pinagsabihan ni Jianan dahil para rito ay walang saysay ang pag-uusap tungkol sa pagiging patas basta maisakatuparan nila ang kanilang misyon at nakakahiya para sa isang miyembro ng 8 Symbols na mag-alala sa ganoong bagay. Samantala ay bahagyang sumakit ang ulo ni Li Yunxiao habang pinakikinggan ang kanilang usapan. Wala naman siyang personal na alitan sa tatlong eksperto at wala rin sa kanyang kamay si Li o maging si Jiang Rubing. Higit pa rito ay kalaban din niya si Demon Lord Shang kaya sinubukan niyang kumbansihin ang tatlo na pakawalan na lamang siya. Sa kanyang pananaw ay kalaban ng kanyang kalaban ang mga ito kaya maaari na rin silang ituring na magkakampi. Ngunit malamig lamang siyang tiningnan ni Jianan at dahil wala naman daw siyang silbi ay mas mabuting patayin na lamang siya. Agad nitong ipinagkatiwala si Li Yunxiao sa isa nitong kasamahan na si Little 8 habang sila naman ang haharap kay Demon Lord Shang. Samantala tahimik lamang na nakikinig si Demon Lord Shang mula pa kanina ngunit habang tumatagal ay lalo ring tumitindi ang killing intent sa kanyang mga mata. Nang marinig ang pasya ng tatlo ay malamig niyang sinabi na naghahanap lamang ang mga ito ng sariling kamatayan bago mahigpit na hinawakan ang Armillary Sphere at agad na sumugod sa labanan. Kasabay nito ay naging tatlong sinag ng liwanag ang mga eksperto ng Death God Palace at mabilis na naghiwa-hiwalay upang salakayin silang dalawa. Sa isang kisap mata ay lumitaw si Little 8 sa harapan ni Li Yunxiao at masayang sinabi na sa wakas ay maaari na silang magkaroon ng patas na one-on-one battle dahil matagal na nitong gustong malaman kung gaano talaga siya kalakas. Hindi naman napigilan ni Li Yunxiao na matawa sa narinig. Para sa kanya ay isa lamang siyang 6-star Martial Supreme Realm kaya hindi niya maintindihan kung bakit marami ang interesado sa lakas niya.
Higit pa rito ay isa raw assassin si Little 8 na dapat ay kilala sa elegante at pinong paraan ng pagpatay kaya tila hindi bagay na makipagsabayan ito sa isang direktang pisikal na labanan. Bahagyang natigilan ng kalaban at inaming may katwiran nga ang sinabi ni Leon Xiao ngunit ang problema lamang ay nakatanggap siya ng utos mula sa nakakataas sa kanya. Dahil doon ay agad na nagkaroon ng kakaibang ideya si Leon Xiao. Iminungkahi niyang sa halip na magsagupaan gamit ang kanilang mga kamao at sandata ay magkaroon na lamang sila ng labanan sa pagalingan ng paggawa ng mga tula o talata. Naging interesado naman agad ang assassin ngunit nilinaw nitong kapag natalo si Leon Xiao ay kailangan nitong tanggapin ang kamatayan ng walang reklamo. Malakas lamang na tumawa si Leon Xiao at buong kumpiyansang sinabing wala pa siyang nakikilalang kayang talunin siya sa pagalingan magsalita kaya malaya nitong piliin kung anong klaseng hamon ang nais nito. Matapos ang maikling pag-iisip ay iminungkahi ng assassin na maglaban sila gamit ang couplets. Ang unang hindi makasagot sa ibibigay na linya ng kalaban ang siyang matatalo at ang kabayaran ng pagkatalo ay kamatayan. Napangiti si Leon Xiao at tinanong kung handa rin ba itong mamatay kapag siya naman ang natalo. Bahagyang kumunat ang noo ng assassin at walang pag-aalinlangang pumayag. Bilang isa sa 8 manifestation na kilala rin bilang Little 8 Genius ay malinaw na buo ang tiwala nito sa sariling talino. Buong kumpiyansa pa niyang sinabi na hindi siya papayag sa ganoong klaseng hamon kung wala siyang sapat na talento upang suportahan ang kanyang sarili. At dahil ang ating bida raw ang nagmungkahi ng ganitong labanan ay hinayaan niyang si Leon Xiao ang maunang magbigay ng couplet. Sandaling nag-isip si Leon Xiao bago binigkas ang unang linya na ang ibig sabihin ay hindi maganda ang kanyang pakiramdam kaya mas mabuting huwag siyang gambalain. Halos walang anumang pag-iisip namang nakasagot ang assassin at itinugma iyon sa isang linya na nagsasabing hindi maayos ang kanyang katawan kaya mahigpit na ipinagbabawal ang paghahanap ng gulo. Habang abala ang dalawa sa kanilang kakaibang paligsahan ay walang tigil namang umaalingaw mula sa di kalayuan ang malalakas na pagsabog ng enerhiya. Patuloy ang matinding labanan nina Demon Lord Shang at ng dalawa pang eksperto ng Death God Palace kaya maging ang buong kagubatan at kabundukan sa paligid ay marahas na nanginginig. Paminsan-minsan ay ibinabaling ni Little 8 ang kanyang tingin sa labanan at sa pagkakataong iyon ay nakita niyang biglang iminulat ni Demon Lord Shang ang kanyang mga mata bago dalawang nakakasilaw na divine light ang bumaril palabas at direktang winasak ang itaas na bahagi ng higanteng water elemental spirit. Dahil sa eksenang iyon ay agad siyang nakaisip ng panibagong linya at malakas na binigkas ang isang couplet na naglalarawan sa isang nakakatakot na ulo ng demonyo na nagpapakawala ng dalawang malamig na sinag ng liwanag. Malinaw na ang tinutukoy niya rito ay si Demon Lord Shang. Sa kabilang panig naman ay seryosong bumubuo ng Hansil ang kanyang kasamahan upang muling buuin ang nasirang katawan ng water elemental spirit habang kasabay na naghahanda ng panibagong pag-atake. Bahagyang ngumiti si Leon Xiao at agad ding nakaisip ng sagot. Ang ibinigay niyang linya ay naglalarawan naman sa isang taong may mukha ng multo na paulit-ulit na sumusundot hanggang sa isang ulo ng pagong ang lumitaw. Dahil sa napakabastos na kahulugan ng kanyang sagot ay agad na nandiri si Little 8 at hindi napigil ang kutsain si Leon Xiao. Para sa kanya ay dapat isang elegante at marangal na paligsahan ang paggawa ng couplets ngunit sa sandaling si Leon Xiao na ang nagsalita ay bigla itong nagiging napakabastos at marumi. Hindi naman iyon pinansin ni Leon Xiao at patuloy lamang na nakangiti habang pinagmamasdan ang labanan sa kabilang panig. Sa mismong sandaling iyon ay lumipad mula sa kamay ni Demon Lord Shang ang Armillary Sphere Artifact at nagsimulang mabuo sa himpapawid ang hindi mabilang na celestial stars. Kasabay nito ay kumalat sa lahat ng direksyon ang nakakatakot na puwersa ng isang buong mundo. Dahil sa nakamamanghang eksena ay muling nakaisip ng linya ang assassin at pinuri ang kapangyarihang umaabot sa lahat ng direksyon kung saan sa isang galaw lamang ay tinatawid ang silangan at kanluran habang binubuo ang mga bituin sa kalangitan. Sa ilalim naman ng matinding world force mula sa Armillary Sphere Artifact ay napilitang umatras ang dalawang eksperto ng Death God Palace. Samantala kalmado lamang na sumagot si Leon Xiao at sinabing kaya rin naman niyang gumawa ng eleganteng couplet. Kaagad niyang binanggit ang 3 peaks and 5 mountains na sa kalahating galaw lamang ay tumatawid mula timog hanggang hilaga habang dinudurog ang dalawang maliliit na multo. Malinaw na ang dalawang multong tinutukoy niya ay ang dalawang eksperto na kasalukuyang nahihirapang harapin si Demon Lord Shang.
Gayunpaman ay paulit-ulit na umiling si Little 8 at sinabing bagamat maayos ang pagkakatugma ng mga salita ay may kakaiba pa rin sa sagot ni Leon Xiao. Para sa kanya ay wala nang saysay kung patuloy lamang nilang gagamitin ang mga eksenang nangyayari sa kanilang harapan bilang batayan ng couplet. Mas mabuting gumawa sila ng isang bagay na orihinal at sagutin iyon ng walang anumang mapagkukunan. Malakas namang natawa si Leon Xiao at agad na tinanggap ang hamon. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at binigkas ang isang tila napakasimpleng linya na binubuo lamang ng tatlong salita na Heaven and Earth and Man. Sa unang tingin ay walang anumang espesyal dito kaya hindi agad nabahala si Little 8. Ngunit nang subukan niyang humanap ng katumbas na salita ay biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Doon niya napagtantong napakahirap pala ng couplet na ibinigay ni Leon Xiao. Dahil ginamit na nito ang bilang na 3 ay hindi na niya maaaring ulitin ang parehong numero subalit anumang bilang ang piliin niya ay kailangang eksaktong tumugma ang bilang ng mga salitang kasunod nito. Tuluyan siyang natigilan at hindi makaisip ng tamang sagot. Ilang sandali siyang nanatiling tahimik bago napagtantong tila imposible talagang tumbasan ang 3 salita na Heaven and Earth and Man. Bahagya namang ngumiti si Leon Xiao at sinabing walang couplet sa ilalim ng langit na hindi maaaring tumbasan kaya malinaw na natalo na ang kanyang kalaban. Gayunpaman ay tumangging tanggapin ni Little 8 ang pagkatalo at iginiit na hindi iyon maaaring ituring na panalo maliban kung mismong si Leon Xiao ang makapagbibigay ng katumbas na linya. Hindi naman nabahala si Leon Xiao at agad na nagbigay ng sagot gamit ang isang termino mula sa mahjong na tumutukoy sa one suit, dots character, bamboo. Halos mahilo si Little 8 sa kakaibang sagot at nakiusap na gumawa naman ito ng mas elegante. Pero bahagyang lang na tumingin si Leon Xiao at sinabing kung elegante ang nais nito ay mayroon pa siyang isa. Kaagad niyang ibinigay ang 9 lines, base, altitude and hypotenuse. Sa huli ay tuluyang napanganga si Little 8 habang unti-unting namuo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Hindi niya inaasahang may ilang sagot pala si Leon Xiao para sa couplet na akala niya ay imposibleng tumbasan. Ngunit hindi pa doon natapos si Leon Xiao at malakas itong tumawa bago nagbigay ng isa pang sagot na 4 seasons, summer, autumn, and winter. Agad namang napahinti si Little 8 sa narinig ngunit mabilis din siyang nakahanap ng mali. Agad niyang itinuro na ang isang taon ay may 4 na panahon na tinatawag na spring, summer, autumn at winter kaya kung 3 lamang ang binanggit ni Leon Xiao ay nasaan daw ang spring. Sarkastiko namang sumagot si Leon Xiao na malapit nang mamatay si Little 8 kaya hindi na nito aabutan pa ang spring kahit banggitin niya iyon.